Sa isang liblib na baryo, nakatira si Pedro, isang batang 15 taong gulang. Sunog sa araw ang kanyang balat. Payat, ngulit matibay ang katawan. Ulila na siya mula pa noong 6 na taong gulang. Pumanaw ang kanyang ama at ina dahil sa matinding sakit. Lumaki siyang mag-isa sa isang lumang kubo na iniwan ng kanyang mga magulang. Para mabuhay, nagtatanim siya ng kaunting gulay na dinadala niya sa palengke. At tuwing gabi, bago matulog, binubulong niya. Inay, Itay, kung nandito lang po kayo, siguro hindi ako ganito kalungkot. Sa tabi ng maliit at simpleng kubo ni Pedro, nakatayo ang isang matandang puno ng mangga. Matibay, tahimik at puno ng alaala. Ito ang huling alaala ng kanyang ama na palaging nauupo sa lilim ng mga sanga nito. Nagkukwento ng mga pangarap at aral bago siya tuluyang pumanaw. Tuwing tinitignan ni Pedro ang puno, parang naririnig niya ang malumanay na tinig ng ama na nagbabalik sa kanya ng init ng pagmamahal at seguridad. Isang araw, sa gitna ng kanyang pagod at lungkot, napansin niya ang isang kakaibang mangga. Nag-iisa ito sa sanga, kumikislap sa liwanag ng araw na parang hinabi sa ginto. Sa unang tingin, nag-alinlangan siya. Iniisip kung totoo nga ba ang kanyang nakikita. Ngunit nang dahan-dahang hawakan ni Pedro ang mangga, isang kakaibang init at aliw ang dumaloy sa kanyang puso. Parang yakap ng ama na bumabalik sa kanya sa sandaling iyon. Para kay Pedro, ang simpleng prutas na iyon ay higit pa sa pagkain. Ito'y paalala ng pagmamahal, alaala, at ang di matitinag na koneksyon sa kanyang ama na kahit wala na sa mundong ito, patuloy na gumagabay sa kanya. Kinain ni Pedro ang gintong mangga. Sa unang kagat, parang bumalik sa kanya ang lakas ng katawan at ang sigla ng isip. Hindi naglaon, kinabukasan nang nagtinda siya ng gulay sa palengke, napansin niyang doble ang kita niya kahit hindi nagbago ang presyo o dami ng paninda. Tuwing nakakain siya ng gintong mangga, tila may kakaibang biyayang dumarating. Minsan, dagdag ani sa bukid, minsan, libreng tulong mula sa mga kapitbahay o mga kakilala sa palengke. Siguro, ito ang regalo ni Inay at Itay mula sa langit. Patuloy nilang pinaparamdam ang pagmamahal nila sa akin. Sa bawat araw, unti-unti nang natutunan ni Pedro na ang biyaya ng gintong mangga ay hindi lamang sa material na bagay. Ito rin ay paalala na sa gitna ng hirap, may pag-asa at gabay na hindi nakikita ngunit dama sa puso. Ngunit hindi nagtagal, napansin ng iba ang biglang pag-unlad ni Pedro. Isang matandang tindera sa palengke ang nagtanong, may halong pagtataka at inggit. Pedro, bakit parang lagi kang maswerte ngayon? Noong unay itinago niya ang sikreto, ngunit isang gabi, sinundan siya ng isang kapitbahay at nakita ang gintong mangga sa puno. Kumalat ang balita sa buong baryo at marami ang nagtangkang agawin ng prutas. Ngunit sa tuwing aakyat sila sa puno, bigla itong nagiging ordinaryo, matuyo at nalalanta.
na nag-iiwan sa kanila ng pagkabigo at pagtataka. Sa gitna ng tukso at inggit ng tao, natutunan ni Pedro ang tunay na halaga ng pagtitiwala at pananampalataya, na ang biyaya ay hindi para sa sino man, kundi sa mga karapat-dapat at sa may mabuting puso. Lumipas ang mga taon at unti-unting natuyo ang matandang puno. Hindi na ito nagbunga, maliban sa iisang gintong mangga na tumubo sa pinakamataas na sanga. Nang makita ito ni Pedro, tumulo ang kanyang luha. Siguro, ito na ang huli. Parang ako, nag-iisa, ngunit pilit na lumalaban sa bawat hamon ng buhay. Iningatan niya ang huling mangga. Hindi niya ito kinain agad. Sa halip, ipinagbili niya upang makapag-aral at makapagsimula ng bagong buhay. Sa simpleng desisyon na iyon, ipinakita ni Pedro na ang tamang paggamit ng biyaya ay hindi para sa pansariling kasiyahan lamang, kundi para sa kinabukasan at kabutihan. Lumaki si Pedro at nakapagtapos sa kolehiyo sa tulong ng huling mangga. Ngunit nang bumalik siya sa kanyang lumang kubo, natagpuan niyang tuluyan ng natuyo ang puno. Lumuhod siya sa harap nito, hawak ang kupas na sombrero ng kanyang ama. Salamat sa biyaya at sa aral. Hindi man kayo nakapiling, dama ko ang inyong pagmamahal sa bawat manggang ibinigay sa akin. Doon niya natutunan na ang pinakamahalagang kayamanan na iniwan ng kanyang mga magulang ay hindi pera o ginto, kundi lakas ng loob, pananampalataya at pagmamahal na nagbibigay sa kanya ng tapang at dignidad sa buhay. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng bunga, kundi sa tibay ng puso, pasensya, at pasasalamat ng isang taong marunong pahalagahan ang simpleng biyaya ng buhay.